Sa tingin ko po ay sapul na sapul itong si Sara Duterte dito po sa pahayag na ito ni Representative Martin Romualdez, ang House Speaker or Speaker of the House. Tignan natin ba naman kasi talaga itong si Sara Duterte, napakahilig niyo pong magmalinis. At kadalasan, yung hawak niyo na victim card, yun po ang ginagamit niyo para makakalap kayo ng simpatya galing sa mga kababayan natin. So sa puntong ito, tignan natin. Sabi kasi na itong si speaker, hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Madalas kasi etong mga Duterte, ipinapasa nila sa ibang tao yung kanilang kasalanan. Inuunahan nila ng galit. 'Di ba? Take note, madalas ko itong banggitin. Galit ko na sa droga, kaya ituturo yung mga drug lords. Ito ang pinagmumulan ng droga. Pero sila talaga ang pasimuno sa puntong yan. Galit ko na sa fake news, kaya paparatangan yung ibang kampo na nagpapakalat ng fake news. Pero sila ang pinagmula ng fake news, ang mga Duterte. 'Di ba? At itong si Sara Duterte nga, galit ko na sa mga opisyalis na hindi tama ang paggasta ng pondo ng gobyerno. Pero numero 1 sa listahan, ang hindi mga maipaliwanag na paglustay, mga paggasta or mishandled expenses ng kanyang ahensya. Siya po ang pinakamalala sa aspetong yan. Pero nagtuturo nga ng ibang tao. Kung naalala niyo po yung sinabi nga na daw si Sara Duterte, na kaya daw siya nag-resign sa DepEd ay dahil meron daw na kumuha ng pondo ng DepEd. Talaga lang. May kumuha. Baka kayo po ang nagbulsa. At sino naman ang kukuha? Ay ba't hindi po kayo umalma? 'Di ba? Second highest leader of the country, tapos hindi kayo umalma. Kung mas mababa sa inyo ang kumuha ng pondo na yon, edi sana nagsalita kayo agad. In his message to the plenary on Monday, Romualdez emphasized that the House of Representatives would not tolerate hypocrisy or blatant disregard for public trust, stating that all agencies must go through the proper process and no one will escape accountability. Yan kasi ang sistema ng mga Duterte. Allergic na allergic yung mga yan sa transparency and accountability. Kaya pagdating nga doon sa budget hearing, you see, dalawa lang yan eh. Una, posibleng hindi niya talaga alam kung ano yung nilalaman ng budget proposal. I mean natang si Sara Duterte. At pangalawa nga, may planong hindi maganda eh. Kaya nag-i-escape sa mga tanong. At ang nirarason na lang kadalasan, pinupolitika siya. Akala niya talaga, yung mga ganyang klaseng hearing ay tungkol sa kanya. Ganun kasi ang iniisip ng mga politikong makasarili at ganid sa kapangyarihan. Sarili nila ang iniisip. At hindi yung ahensya na kanilang pinamumunuan. Kakaiba rin. Hindi daw maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Yun, dapat managot daw itong si Sara Duterte dahil mukhang magkakaroon pa ng isa na namang hearing tungkol nga sa paglustay ni Sara Duterte ng pondo ng DepEd at ng Office of the Vice President. Good luck!